kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Ipinapanalangin ng Radyo Veritas 846 ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga mahal nating namayapa na. Gayon din ang mga panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay Sabado at ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Santiago. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Joel Rescober, CM. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol Santiago. Kung kayo po ay nakarating na sa Spain, ay siya ang responsable sa paglaganap ng Kristyanismo sa bansang Spain, na tayo rin naman, no? Na-impluwensya ng bansang Spain ang ating bansa ng Kristyanismo. Kaya isa sa mga alagad ng ating Panginoon, itong si Santiago. At tayo'y patuloy na dumulog sa Kanya at humingi ng inspirasyon para tayo rin ay maging mabuti at matatag na tagasunod ng ating Panginoon. At higit sa lahat, matutunan natin yung pagbabago na kung saan ay nagsimula sa pagiging makasarili at napunta sa pagbibigay ng sarili. So, malalaman po natin yan mamaya sa ating homilia na itong santong ito, katulad ng kasama niyang kapatid, ay nanguna sa kanila yung pagiging makasarili at iniisip lang ang sarili. Pero nung naunawaan nila ang tunay na pagiging alagad ng Panginoon, ang pagiging makasarili ay ibinigay nila ang kanilang sarili. Kaya ipanalangin natin sa Panginoon na tayo rin ay matanggal natin sa puso't isipan natin ang pagiging makasariling tagasunod ng Panginoon para maibigay natin ang ating sarili sa Panginoon at sa ating kapwa. Kaya naman, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Pagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kung baga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nang aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawan may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahang-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin, kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik, ang nangyari kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansay nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan, yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo ng mag-aning masasaya't natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Hallelujah, Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa.
hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ng dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po mga kapanalig. Ayan, salamat po sapagkat tayo nagkatipon muli online dito sa Healing Mass sa Veritas at dahil ito po ang una kong misa na natanggap natin yung isang parangal na Best AM radio station ng Veritas sa Healing Mass. No, dahil po sa inyong pagsusubaybay, suporta at tangkilik, kaya congratulations po sa atin. So magpasalamat tayo sa Panginoon at kami po dito sa Veritas ay magsusumikap pa upang maihatid ang mabuting balita at ang katotohanan sa ating pong kapanalig community. Ngayong pong araw, gaya ng aking sinabi, ay pinagdiriwang ho natin ang kapistahan ni Apostol Santiago. No? Siguro ho ay baka malito tayo sapagkat dalawa po ang pangalan na Santiago na alagad ng Panginoon. No? Sa English, tinatawag na ito po ay si Saint James the Major or the Greater at yung isa naman po ay si Saint James the Lesser or to distinguish one for another, the Saint James the Minor. No? At ang Santiago o James na pinag-uusapan natin at pinagdiriwang ngayon ay si Saint James the Major or the Greater. No? Siya po ay anak ni Zebedeo at nabanggit sa Ebanghelyo pero hindi nabanggit yung kanyang pangalan ng nanay niya, si Salome. No? At kapatid niya rin, ang isang alagad na si Juan. No? So, sila yung tinatawag na Sons of Thunder. Bakit tinawag na Sons of Thunder? Dahil sa kanilang temper, minsan hindi nila makontrol. No? Yung kanilang emotions, yung kanilang intuition, yung kanilang instinct. No? Kaya parang medyo hot temper silang magkapatid. Pero kasama dyan, yung kanilang enthusiasm na ipalaganap, ikalat ang salita ng Diyos. No? Kaya isa sa mga unang namatay na martir, si Santiago, Apostol Santiago, around 44 AD. Dahil sa kanyang masigasig na pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon na siya'y pinugutan ng ulo ni King Herod Agrippa I. No? At probably, sabi ng naitala ay mga year 4044 o 4044 AD. Kung titignan po natin kung ba't ko po nasabi na sa isang tingin ay parang itong magkapatid, lalo na si St. James, ay makasarili sapagkat itong kwento, no, na kung saan ang kanilang ina na si Salome ay lumapit sa Panginoon at hiniling na ang isa'y maupo sa kanan, ang isa sa kaliwa. No? Pero kung titignan nyo, sa unang tingin, parang negative ang dating. Kasi parang entitled sila or they're asking for the position or to be in the power, in the company ng ating Panginoon. Na parang power-hungry brothers itong dalawang ito. No? At yung iba pwedeng sabihin,
nagtatago sa palda ng kanilang nanay. No? Pero alam niyo po, may positibo po dyan. Gaya naman natin, mga tao din naman ito mga apostol, lalo na si Santiago, minsan tayo rin, sino ba naman yung hindi mag-aasam na umupo sa kanan ng Diyos, no? Pag tayo namatay, umakyat sa langit, di ba? So a sort of entitlement. Minsan nahuhulog tayo sa ganyang attitude at kasalanan. Pero siyempre tayo naman ay mayroong capacity to change, magbago, at kapag talagang nakita natin, natuto natin ang turo ng Panginoon, magbabago talaga tayo. At yun ang sinasabi kong tingnan natin sa isang positibong pagtingin na nagkaroon ng tinatawag na development. Maaaring sa umpisa sila ay mahina, maaaring arrogant, no? Or sabihin na nga po natin, power hungry, silang mga individual. Pero nagbago sila ng tunay silang nakatanggap ng aral at salita ng Diyos. Lalo na siguro yung pangaral ni Jesus. Dahil gusto nilang maging dakila, naintindihan nilang ibig sabihin ng pagiging dakila. Hindi sa kapangyarihan, hindi sa anumang posisyon, kung hindi sa paglilingkod. Kaya yung pagiging weak, arrogant, or power hungry, napalitan ng pagpapakumbaba. Napalitan ng commitment na instead na sabi ko kanina, maging makasarili, ibinigay ang sarili. Kaya yung mga alagad, tulad ni Santiago, napunta sa Spain, dinedicate ang buhay, handang mamatay para kay Kristo. Kinalimutan ng sarili para sa mabuting balita. Kaya kung meron mang isang magandang bagay at balita na dapat natin pulutin sa santo natin ngayon, siguro sa umpisa, intindihin at tanggapin natin ang sarili natin o kapwa na we have somehow slow in our path to discipleship. Dahil mahirap naman talaga maging disipulo. Maaring minsan nandiyan ang entitlement sa puso at isip natin. Diba, sasabihin natin, naglilingkod ako sa Panginoon. Dapat meron ako matanggap. Naglilingkod ako sa Panginoon kasi dapat i-recognize ako o maging sikat ako. No? Hindi po ganon ang pagiging alagad. Pagiging alagad ay hindi tumitingin sa anumang pwede nating makamtan o magustuhan na ibalik sa atin. Dahil ang pagiging alagad ay laging pagbibigay ng sarili. Kaya kung tatanungin niyo po ako, I believe the path of discipleship for everyone should take a similar path from St. James o kay Apostol Santiago. Dahil lahat tayo nag-uumpisa sa kahinaan, kuminsan mayabang, full, and convinced na tayo'y magaling at dakila. Pero ang tunay na alagad, pinababayaan natin ang sarili natin na ma-overwhelm tayo ng ating Panginoon. At kapag na-overwhelm tayo sa ating Panginoon, matatahak natin ang daan sa pagpapakumbaba at tunay na paglilingkod at pagkalimot sa ating sarili. Kaya kung nandun tayo sa level na nakakalimutan na natin ang ating sarili at palagi tayong nagbibigay ng sarili para sa Panginoon, para sa Diyos, nasa daan tayo ng kadakilaan. Nasa daan tayo para tayo maging isang mabuti at tapat na alagad. Hindi po imposible yan dahil yan ang pinakita ni Apostol Santiago. At yan din ang ating pagsumikapan na gawin sa ating buhay habang nais nating tugunan at sundin ang tawag ng Panginoon na maging tapat at mabuting alagad niya. Si Santiago, kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagsusuri ng kanyang lambat upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng apostol na natutong maglingkod sa iba, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga lingkod ng simbahan, naway gampanan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga naglilingkod sa bayan naway makatupad sa kanilang tungkulin ng may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob na tutugon sa tawag para sa pagpapari at buhay relihiyoso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga may sakit naway matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga yumao naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Diyos na aming Ama, tulungan nawa kami ng mga panalangin ni Santiago sa paglalapit namin sa iyo ng aming mga kahilingan. Nawa ang paglalakbay namin ito sa buhay ay mamukod sa paglilingkod sa iba. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagkakalamon, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayin mo kami pakundangan sa pagliligtas sa binyag ng iyong anak, upang sa kapistahan ni Apostol Santiago, na niloob mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matamis. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang na nililingap mong kawan. Ito ang ginaganap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito. Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin nagtubos mong tunay. Poong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon naming Papa, ni Elias naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at magintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
ayon sa ating Ama sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan na dugo ni Kristo naway magatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo,
Inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayong sa kapistahan niya ay masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nagsasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni Santiago ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag na Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, tang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmamadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama,
Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema o pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at ilisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumami nawang lagi ang iyong pagpapala. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawa na naman tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui Reste fides suprementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti abut loque comporsit laudatio. Amen. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos na nasa ilalim ng kamanghamahang sakramento at iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Pagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan na dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin
Purihin si Yesu Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Maraming salamat po kay Reverend Father Joel Rescuber, CM,